Taurus, kung pinapanood mo ito ngayon, may dahilan kung bakit nag-guide ka rito sa mismong sandaling ito. May isang bagay sa buhay mo na hindi naging maayos kamakailan. Maaaring hindi mo ito ganap na maipaliwanag pero sa loob mo, ramdam mo ito. Ang mga delay, ang bigat ng emosyon, ang biglaang pagkawala ng motivation, o ang pakiramdam na ang iyong enerhiya ay hinahatak sa iba't ibang direksyon. Parang gusto mong umusad, pero may isang hindi nakikitang bagay ang patuloy na humahadlang sa'yo. At ito ang kailangan mong maunawaan. Hindi ito basta-basta. Hindi ito malas. At tiyak na hindi ito ang katapusan ng iyong landas. May pagbabago na nangyayari ngayon sa iyong energy field, at pinipilit ka nitong harapin ang mga bagay na humahadlang sa iyong pag-unlad. Manatili ka sa mensaheng ito, Taurus, dahil ang maririnig mo ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay, sa iyong mga pinagdadaanan, at sa iyong susunod na tagumpay. Taurus, maligayang pagdating at sandaling magpakatotoo ka rito. Kung pakiramdam mo ay nalilito ka, emotionally drained, o parang hindi umaayon ang buhay mo sa inaasahan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming Taurus ang kasalukuyang dumaraan sa isang makapangyarihang pagbabago ng enerhiya, isang proseso na sa simula ay hindi komportable, ngunit may dalang malalim na pagbabago. Sa mensaheng ito, pag-uusapan natin kung paano ayusin ang iyong buhay at muling makaakit ng positibong enerhiya. Hindi sa pamamagitan ng mahika o shortcuts, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob mo at sa paligid mo ngayon. Maaaring nagdududa ka sa iyong mga desisyon, relasyon, o kahit sa iyong layunin sa buhay. May mga sandaling umaasa ka, at bigla naman itong napapalitan ng bigat. Ang emosyonal na roller coaster na iyon ay hindi aksidente, bahagi ito ng isang reset process na nangyayari sa iyong energy field. At ang magandang balita ay ito, ang reset ay laging nauuna sa breakthrough. Habang ipinagpapatuloy mo ang panonood, mas mauunawaan mo kung bakit kailangang gumuho ang ilang bagay, kung bakit kinakailangan ang ilang delay, at kung paano mo sisimulang baguhin ang iyong enerhiya patungo sa kalinawan, kapayapaan, at kasaganaan. Manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito, dahil step by step, gagabayan ka sa isang transformation process na makakatulong sa iyong ialin muli ang iyong buhay at magsimulang makaakit ng positibong enerhiya na matagal mo nang hinahanap. Taurus, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa buhay mo kamakailan. Maaaring napapansin mo na hindi na umaagos ang mga bagay tulad ng dati. Ang mga plano ay nadedelay, ang mga oportunidad ay parang lumalayo, at kahit ang simpleng mga desisyon ay mas mabigat na ngayon. Para bang gumagalaw ang buhay pero hindi ka sabay nitong umuusad. Ang pakiramdam na nakastop na ito ay hindi lang dahil sa panlabas na sitwasyon. Maaaring may totoong hamon sa pera, relasyon, o career. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may mas malalim na nangyayari, hindi ganap na nakaalin ang iyong enerhiya sa ngayon. Sa emosyonal na aspeto, maaaring nakakaramdam ka ng pagod ng walang malinaw na dahilan. May mga araw na gumigising kang motivated, pero pagsapit ng gabi, nawawala rin ito. Maaari mo ring maramdaman na hindi ka naintindihan ng mga tao sa paligid mo, parang walang tunay na nakakaalam ng pinagdadaanan mo sa loob. Ito ay nagdudulot ng tahimik na bigat ng emosyon na dala-dala mo kahit saan ka pumunta. At Taurus, isa sa pinakamahalagang kailangan mong maunawaan ay ito, kapag ang iyong panloob na enerhiya ay nagiging mabigat, ang iyong panlabas na mundo ay nagsisimulang sumasalamin din ng bigat na yon pabalik sa'yo. Hindi ito parusa. Ito ay refleksyon. Maaari ka ring nakakaranas ng kalituhan tungkol sa ilang tao sa iyong buhay. Ang ilang koneksyon ay maaaring pakiramdam mo ay hindi stable, malayo, o nakaka-drain sa emosyon. Maaaring tinatanong mo ang sarili mo, bakit nagbabago ang mga tao, o bakit parang disconnected ako sa mga bagay na dati kong kinagigiliwan. Kasabay nito, may internal na laban na nangyayari sa loob mo. May bahagi sa iyo na gustong umusad, kumilos, at buuin muli ang buhay mo. Pero may isa ring bahagi na nag-aalinlangan, sobra mag-isip, at humahadlang sa iyo sa paggawa ng malinaw na desisyon. Ang internal conflict na ito ang nagdudulot ng delay sa iyong external reality. At dahil dito, kahit may mga oportunidad na dumating, maaari kang mag-atubiling, magduda sa sarili, o ma-miss ang tamang timing. Taurus, hindi ito dahil hindi mo kaya. Nangyayari ito dahil ang iyong enerhiya ay nahahati ngayon sa pagitan ng takot, overthinking, at emotional exhaustion. Isa pang mahalagang layer ay ang emotional accumulation. Hindi mo madaling inilalabas ang lahat ng nararamdaman mo.
Sanay kang magtago ng emosyon, maging matatag para sa iba, at baliwalain ang sariling emosyonal na pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, lahat ng hindi na ilalabas na emosyon ay naiipon sa loob mo na nagiging bigat na hindi mo maipaliwanag. Kaya kapag tinatanong mo ang sarili mo, bakit mas mahirap ang lahat ngayon? Ito ang mas malalim na dahilan. Hindi ka lang humaharap sa panlabas na hamon. May dala ka ring panloob na emosyonal na bigat na kailangan mong ilabas. At hanggat hindi ito nangyayari, patuloy na mararamdaman mong mabagal ang buhay o parang nilalabanan ang iyong pag-usad. Pero ang pag-unawa dito ang unang hakbang. Dahil kapag alam mo na kung ano talaga ang nangyayari, maaari mo nang simulang baguhin ito. Taurus, ang tunay na blockage sa buhay mo ay hindi isang bagay sa labas mo, ito ay isang bagay na matagal mo nang dinadala sa loob mo nang hindi mo lubos na napapansin ang bigat nito. Isa sa pinakamalalim na pattern na nakakaapekto sa iyong enerhiya ngayon ay emotional holding. Hindi ka madaling bumitaw sa mga bagay na nakasakit sa iyo. Kahit na nagpapakita ka na naka-move on ka na, may bahagi pa rin ng isip mo na paulit-ulit na binabalikan ang mga lumang usapan, lumang disappointment, at mga nakaraang betrayal. Maaaring nakangiti ka, matatag ka, pero sa loob, may ilang alaala na patuloy na umaalingaw-ngaw sa iyong energy field. At dito nagsisimula ang iyong blockage. Dahil ang enerhiya na hindi na ilalabas ay nagiging enerhiya na na-stuck. Isa pang malaking pattern ay overthinking. Taurus, ang iyong isip ay sobrang aktibo kamakailan. Sinusuri mo ang lahat, pag-ugali ng mga tao, kanilang salita, kanilang katahimikan, pati kanilang intensyon. Pero imbes na magbigay ito ng clarity, madalas itong nagdadala ng kalituhan. Nagsisimula kang bumuo ng mga senaryo sa isip mo na hindi naman talaga nangyayari sa realidad, at unti-unti nitong nauubos ang iyong emosyonal na lakas nang hindi mo namamalayan. May mas malalim pa rito, trust issues. Sa isang punto ng buhay mo, nagtiwala ka ng lubos sa isang tao, at ang tiwalang iyon ay nasira sa paraang nagbago kung paano mo tingnan ang mga tao. Simula noon, kahit may mga bagong oportunidad o relasyon na dumarating, may bahagi sa iyo na nag-aalinlangan. Tahimik mong tinatanong ang sarili mo, paano kung maulit ito, o paano kung masaktan ako ulit? Kaya pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pero Taurus, minsan ang proteksyon ay nagiging limitasyon. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang harangan ang mga bagong biyaya dahil pinoprotektahan mo pa rin ang sarili mo mula sa lumang sakit. Ang universe ay sinusubukang magpadala sa iyo ng bagong enerhiya, bagong tao, bagong oportunidad, pero ang iyong inner system ay patuloy na sinasala ang lahat base sa mga nakaraang karanasan. At dito nagmumula ang delay. May isa pang emotional habit na madalang mong mapansin, ang pagbubuhat ng responsibilidad sa lahat ng bagay. Sinusubukan mong ayusin ang sitwasyon, ayusin ang mga tao, ayusin ang outcomes, even kung hindi ito iyong responsibilidad. At kapag hindi umaayon ang mga bagay, tahimik mong sinisisi ang sarili mo. Nagdudulot ito ng emotional pressure na unti-unting naiipon sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi mo ito sinasabi ng malakas, pero sa loob, pakiramdam mo kailangan mong masolve lahat bago ka makapagpahinga. Pero hindi ganoon ang buhay. Taurus, ang mas malalim na katotohanan ay ito, hindi nakablock ang iyong enerhiya dahil may mali kang ginagawa, nakablock ito dahil may mga bagay kang hawak na hindi na bahagi ng iyong kasalukuyang buhay. At ngayon, ang universe ay tumutugon doon. Kaya mo nararamdaman ang resistance. Kaya may mga bagay na bumabagsak. Kaya may mga pinto na hindi bumubukas kahit pilit mong binubuksan. Hindi ito rejection, ito ay redirection. Hindi ka pinaparusahan ng universe. Tinatanggal lang nito ang mga bagay na hindi mo pa kayang bitawan emotionally. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito, hindi ka nilalayong manatili sa ganitong estado magpakailanman. Ang mga emotional pattern na ito ay hindi mo pagkatao, ito ay mga karanasang nakuha mo lang. At anumang natutunan, maaari ring ma-unlearn. Taurus, kung pakiramdam mo ay direktang tumatama sa iyo ang mensaheng ito ay dahil ang iyong enerhiya ay nagsisimula ng makilala kung ano ang kailangang magbago. At ang awareness ay unang senyales ng healing. Ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi lamang emotional confusion, ito ay isang clearing process. At kahit mabigat ito ngayon, inihahanda ka nito para sa mas magaan, mas malaya, at mas aligned na bersyon ng iyong buhay. Taurus, ito ang sandali kung saan nagsisimulang magbago ang lahat, hindi muna sa labas mo, kundi sa loob mo. Dahil ang totoo, walang tunay na magbabago sa buhay mo hanggat hindi nagbabago ang pananaw mo sa iyong sitwasyon.
At ngayon, nasa punto ka kung saan ang inner shift na yon ay unti-unti nang nagiging posible. Lahat ng kalituhan, delays, emotional heaviness, at overthinking na nararanasan mo, hindi lang ito random na kaguluhan. Pinipilit ka nitong dalhin sa isang realization na hindi mo maaabot sa panahon ng comfort. At ito na yon. Hindi ka stuck. Nasa transition ka lang. Sa mahabang panahon, maaaring inakala mo na may kailangang magbago sa labas mo, mga tao, sitwasyon, oportunidad. Pero ang mas malalim na nangyayari ay ito, unti-unting binabalik ng universe ang focus mo sa sarili mo. Dahil sa isang punto, Taurus, masyado mong inilalabas ang iyong enerhiya, at hindi sapat ang ibinabalik mo sa loob mo. Sinimulan mong sukatin ang kapayapaan mo base sa ginagawa ng iba, sinasabi ng iba, o sa kung paano umuusad ang mga sitwasyon. At kapag hindi stable ang mga yon, nagiging hindi rin stable ang iyong inner world. Pero ngayon, may gumigising na sa loob mo. Isang realization na hindi mo kayang kontrolin ang lahat at hindi ka rin kailanman nilikhang para kontrolin ang lahat. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Dahil ang kontrol ay nagdudulot ng pressure, pero ang pag-unawa ay nagdudulot ng kalayaan. At nagsisimula mong makita na hindi lahat ng delay ay pagkawala. Hindi lahat ng katahimikan ay rejection. Hindi lahat ng pagtatapos ay parusa. May mga delay na proteksyon. May mga katahimikan na paghahanda. May mga pagtatapos na direksyon patungo sa bagay na hindi mo pa nakikita noon. Taurus, dito nagsisimulang mag-shift ang iyong enerhiya from resistance patungo sa acceptance, mula sa kalituhan patungo sa awareness. At ang shift na ito ay makapangyarihan. Dahil kapag huminto ka sa paglalaban sa nangyayari, nagsisimula mong makita kung ano ang itinuturo nito sa iyo. Maaaring mapansin mo na ngayon ang maliliit na pagbabago sa loob mo. Kaunting linaw. Kaunting bawas sa emotional reaction. Sandaling paghinto bago mag-overthink. Hindi ito aksidente, ito ay mga senyales na ang iyong inner system ay nagre-recalibrate. At ito ang mahalagang kailangan mong marinig. Hindi ka nahuli sa buhay. Hindi ka late. Hindi ka nagfa-fail. Nasa realignment ka. May malaking pagkakaiba ang mabilis na pag-usad at tamang pag-usad. At ngayon, hindi ka hinihiling ng buhay na magmadali, hinihiling nitong maunawaan mo. Dahil kapag pumasok ang pag-unawa, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng kalituhan sa iyo. Taurus, ito ang turning point mo. Hindi dahil nagbago ang lahat sa labas, kundi dahil nagsisimula ka ng makakita ng iba. At kapag nagbago ang pananaw, susunod din ang lahat ng iba pa. Dito nagsisimula ang tunay mong healing, not kapag naging perpekto ang lahat, kundi kapag tinanggap mo na kahit ang hindi perpektong phase na ito ay may kahulugan. At ang kahulugang iyon ang gumagabay sa iyo pabalik sa sarili mo. Taurus, ngayon papasok tayo sa pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito, dahil hindi sapat ang awareness lamang. Ang pag-unawa sa problema ay simula pa lang. Ang tunay na transformation ay nagsisimula kapag sinisimulan mong baguhin ang iyong enerhiya, iyong mga gawi, at iyong mindset. At ang magandang balita ay ito, hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Kailangan mo lang magsimula sa maliliit at intensyonal na pagbabago na unti-unting nagre-realin ng iyong inner world. Simulan natin. 1. Bitawan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Taurus, isa sa pinakamabigat na dinadala mo sa enerhiya mo ay ang pangangailangan mong kontrolin ang resulta ng lahat. Gusto mo ng clarity bago kumilos, certainty bago gumalaw, at stability bago magbago ang sitwasyon. Pero bihira gumana ang buhay sa ganoong ayos. Ngayon, kailangan mong mag-practice ng letting go. Hindi ito pagsuko kundi pagbawas ng resistance. Kapag huminto ka sa pagpilit ng resulta, nagbibigay ka ng espasyo para sa mas magandang posibilidad. May mga bagay sa buhay mo na hindi kailangang i-solve sa pamamagitan ng effort, kusang nag-aayos ang mga ito kapag huminto ka sa sobrang paghawak. Tanungin mo ang sarili mo araw-araw. Ano ang sinusubukan kong kontrolin na kailangan ko ng bitawan? Kahit awareness lang nito, gumagaan na agad ang enerhiya mo. 2. Linisin ang iyong emotional space. Taurus, ang emotional world mo ay parang storage room. Sa paglipas ng panahon, napuno ito ng mga lumang emosyon, alaala, at disappointment. At kahit umuusad na ang buhay, may mga bahagi pa rin ng emosyon mo na nananatili sa nakaraan. Para maayos ang buhay mo, kailangan mong simulang linisin ito. Ibig sabihin nito, itigil ang paulit-ulit na pagbalik sa masakit na alaala.
Itigil ang replay ng mga conversations na hindi na mababago. Itigil ang mental arguments sa mga taong wala na sa buhay mo. Sa bawat emosyon na binitawan mo, may libreng espasyo para sa bago. Ang kapayapaan mo ay hindi dumarating kapag naging perpekto ang buhay, kundi kapag gumaan ang isip mo. 3. Putulin ang overthinking cycle. Taurus, ang overthinking ang isa sa pinakamalaking energy drain mo ngayon. Hindi ka lang nag-iisip, nag-analyze ka, nagre-reanalyze, at minsan sinusuri mo pa ang sariling analysis mo. Nagdudulot ito ng mental fatigue na humaharang sa clarity. Simple shift. Kapag ang isang thought ay paulit-ulit na higit sa 2 beses, hindi na ito solution, isa na itong fear loop. Sa ganitong moments, huwag mo nang pakainin. Palitan ito ng action, kahit maliit lang. Dahil ang action ay mas mabilis pumutol ng mental loops kaysa sa pag-isip. Kahit simpleng paglilinis ng space, paglalakad, o pagtapos ng maliit na task ay pwedeng mag-reset ng mental frequency mo. 4. Buuin muli ang iyong daily discipline. Taurus, nagiging mas malakas ang enerhiya mo kapag stable ang daily routine mo. Hindi mo kailangan ng perfect life, kailangan mo ng consistency. Magsimula sa maliit. Gumising sa consistent na oras. Uminom ng tubig bago ma-overload ang isip sa phone. Mag-set ng 1-2 achievable goals bawat araw. Limitahan ang emotional consumption, negative content, draining conversations. Mukhang simple ito, pero unti-unti nitong binubuo ang internal structure mo. At ang structure ang kailangan ngayon ng iyong enerhiya. 5. Huwag absorb lahat ng enerhiya ng iba. Isa sa hidden issue mo ay emotional absorption. Malalim kang makaramdam, pero madalas, dala mo rin ang emosyon ng iba. Taurus, kailangan mong matutunan ang boundary na ito. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay sayo. Bago ka mag-react sa emosyon ng ibang tao, huminto ka at itanong. Sa akin ba ito, o ina-absorb ko lang? Ang simpleng tanong na ito ay pwedeng magprotekta sa emotional system mo mula sa unnecessary exhaustion. 6. Magtiwala sa mabagal na rebuilding. Taurus, hindi maaayos ang buhay mo sa isang dramatic na sandali. Mabagal itong bubuo, tahimik, steady, at unti-unti. At sa totoo lang, maganda yon. Dahil ang mabagal na transformation ay stable na transformation. Hindi mo kailangan ng miracle, kailangan mo ng consistency sa alignment. Sa bawat oras na pinipili mo ang kapayapaan kaysa reaction, clarity kaysa kalituhan, at action kaysa overthinking, binubuo mo ang buhay mo sa real time. Ang pag-aayos ng iyong buhay ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa iyong natural na estado, kalma, grounded, at stable. Sa ngayon, ang iyong enerhiya ay simpleng humihiling na bumalik ka sa iyong sarili. At habang mas ginagawa mo iyon, mas nagsisimulang mag-alin ng natural ang lahat sa paligid mo. Taurus, kapag nagsimula ka ng mag-release ng emotional weight at i-realign ang iyong daily habits, may isang mahalagang bagay na tahimik na nagsisimulang mangyari, unti-unti kang nakaka-attract ng ibang uri ng enerhiya sa iyong buhay. Hindi ito agad lumilitaw bilang malalaking pagbabago sa panlabas na mundo. Sa simula, makikita ito sa maliliit na senyales. Gumagaan ang isip mo. Mas kumakalma ang mga reaksyon mo. Ang mga sitwasyong dati ay nakaka-stress sa iyo ay hindi na gaanong nakakaapekto. Ito ang simula ng iyong energetic shift. Ang positive energy ay hindi madaling pumasok sa isang magulong space. Natural itong naakit sa kalmado, stable, at malinaw na enerhiya. At habang ang iyong inner world ay nagiging mas maayos, unti-unti ring sumasalamin ang pagbabagong ito sa iyong outer world. Taurus, isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan na kailangan mong maunawaan ay ito, hindi mo hinahabol ang positive energy, you become the frequency that attracts it. Kapag tumigil ka sa overthinking, lumilikha ka ng mental space para sa bagong ideya at oportunidad. Kapag binitawan mo ang emotional baggage, lumilikha ka ng emotional space para sa kapayapaan at bagong koneksyon. Kapag nag-build ka ng consistency sa iyong daily life, lumilikha ka ng stability na humihila ng mas magagandang resulta. Lahat ay nagsisimula muna sa loob mo. Maaaring mapansin mo na ang ilang tao ay hindi na kasing bigat sa iyong enerhiya tulad ng dati. Ang ilang koneksyon ay natural na lumalayo, habang ang mga bagong at mas healthy na enerhiya ay nagsisimulang lumapit sa iyong buhay. Hindi ito aksidente, ito ay alignment. Ang iyong energy field ay nagre-recalibrate. Maging ang iyong pananaw ay nagsisimulang magbago. Nakikita mo ang mga oportunidad sa mga bagay na dati ay mukhang hadlang.
Mas umaasa ka sa hinaharap kahit wala pang malaking pagbabago sa labas. Ang inner hope na yon ay senyales na tumataas ang iyong vibration. At Taurus, mahalagang tandaan ito, huwag maliitin ang maliliit na improvements. Isang kalmadong umaga, isang mapayapang thought, isang sandali ng clarity, lahat ito ay senyales na ang iyong enerhiya ay papunta sa positivity. Habang nagpapatuloy ito, may mas malalim ka pang mapapansin. Humihinto ka na sa pag-react sa lahat ng bagay, at nagsisimula kang mag-respond ng may awareness. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbabago sa uri ng enerhiya na naa-attract mo sa buhay mo. Dahil ang universe ay hindi tumutugon sa iyong mga salita, tumutugon ito sa iyong energy state. Kaya kapag ang iyong enerhiya ay naging mapayapa, naa-attract mo ang kapayapaan. Kapag naging malinaw ang isip mo, naa-attract mo ang clarity. Kapag muling naging bukas ang puso mo, na-attract mo ang mas magagandang emotional experiences. Taurus, hindi mo pinipilit ang pagbabagong ito ay natural na nangyayari habang bumabalik ka sa iyong sarili. At ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi mo kailangang maging ibang tao para magkaroon ng mas magandang buhay. Kailangan mo lang bumalik sa iyong balanced self at ang lahat ng iba ay susunod na lang. Taurus, habang papalapit tayo sa dulo ng mensaheng ito, unawain mo ito ng malinaw, ang pinagdadaanan mo ay hindi parusa, at hindi rin ito permanenteng estado. Ito ay isang transition. Lahat ng naramdaman mo kamakailan, kalituhan, emotional weight, at delays, ay unti-unting humuhubog sa iyo tungo sa mas malakas at mas self-aware na bersyon ng sarili mo. Kahit hindi ito naging magaan sa sandali, may dahilan ito. Papunta ka ngayon sa phase kung saan dahan-dahang pinapalitan ng clarity ang kalituhan, at ang kapayapaan ay nagsisimulang pumalit sa emotional chaos. Pero nangyayari lamang ito kapag patuloy mong pinipili ang awareness kaysa reaction, at patience kaysa resistance. Magtiwala ka na ang buhay mo ay hindi bumabagsak, it ay nire-realign sa mga paraang hindi mo pa lubos na nakikita. Hindi laban sa iyo ang universe, Taurus. Ginagabayan ka nito pabalik sa balanse, pabalik sa stability, at pabalik sa iyong tunay na enerhiya. Manatiling grounded. Manatiling matyaga. At higit sa lahat, manatiling bukas sa pagbabago. Dahil ang susunod na darating ay hindi katapusan ng iyong struggle, ito ang simula ng iyong tunay na transformation. Taurus, kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, huwag itong baliwalain. I-like ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang gabay, at mag-comment ng I-claim positive energy para maalin mo ang sarili mo sa shift na ito. Manatiling connected dahil ang susunod mong breakthrough ay maaaring mas malapit na kaysa sa inaakala mo.